Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. Yan mga ka-printing, meron tayong printer ngayon, no. Dinala sa atin dito, Canon G1010. Ito yung sa akin, no. Tapos ito yung dinala. So ang problema daw yung kulay. So ito chinek ko, no, visual check. Medyo naubos na yung ink dahil sa kaka-ink flash at saka head cleaning. Yan, yung dating nakaraan, nagka-problema yung G1010 ko. Tinanggal ko lang yung mga takip. So, yan, kung inspect mo dito, no, wala nang dumadaloy na ink, no, dito sa ano, sa printer head. So, yung ginawa ko nun, tinanggal ko yung takip. Tsaka ako nag-head clean. Problema nito, wala nang ink, no. Paano natin matitest yung printer head? So maglagay lang tayo ng konti. So maglagay lang tayo ng konti, no, para maano natin, no. Kasi dito pa lang sa host to, kitang-kita na wala nang dumadaloy na ink. Yan, lagyan natin ng ink yung tangke, no. So yung ginawa ko dati, tinanggal ko lang yung takip, tapos nag-head clean ako. Umakyat na yung ink papunta dun sa printer head. Lagay lang muna tayo ng no? Yun. Meron pa naman itong black. Tapos yung color ng Inkrite na, no, Inkrite ang ating ilalagay sa below. Nasa dito isa. So yung shop ng Inkrite, no, hindi na natin makita dun sa Shopee. Meron silang account pa dito sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa video description o kaya sa comment section. Yan, salilan muna natin ng konti. Nga pala, dye ink ang colored ng Canon. Tapos yung black, pigment. So actually, pwede din naman dito yung higop, ano, no, higop method, no. Gagamit ka ng C-range, no. Ang host niya, ang waist host ng Canon G1010, yung mga G series nasa likod. Tapos yung mga bagong modelo, meron ng maintenance box, no, yung parang palapad. Pero itong mga G1010, meron tong foam sa likod, no, mga waist pad. So kung medyo maselan kayo, gamit kayo ng ano, no, ng guantes para hindi madumihan yung kamay. Yan, linisin lang natin. Yan, visual inspection. Hindi na nakakaakyat yung ink, no. Tapos nozzle check natin, no. Nozzle check.
Kaya print natin yung pattern. Yan, yung black niya ganyan. So problema yung black. Hindi pa rin nakakiyat yung ink, no. So try natin muna na i-head clean nang nakabukas tong takip. Tingnan natin kung akiyat yung ink, no. Clean tayo, isang cleaning lang, no. All color na lang. So head clean natin yung no, all color. Ayan. Start. Bukas yung bukas. Head clean. Connected po check the printer corner of computer and the power is on. Nakaano pala. Nagbi-blink. Antay natin mag-steady ilaw. So yan, nag-steady yung ilaw. So ganito muna gawin ninyo. Tanggalin nyo lang yung takip, no? Kailangan naka-cover ng maayos tong nakalapat ng maayos tong cover, no? Para mawala yung blinking. Then saka tayo ngayon mag-head clean, no? Pag nag-head clean na, mawawala na yung error na to. Tingnan natin, no? Yan, kailangan steady lang yung green na ilaw. So, cleaning lang muna tayo. All color. Start. Okay, yan. Nag-head clean na siya. Yan. Pag ito ayaw nito, higop method tayo, no? Kailangan naka ano yung cover, no? Itong cover ng printer kasi magbi-blink yung kulay green. So yung mga takip nakaalis lang. Tingnan natin kung aakyat yung ink, no? So dito ang problema yung black. So tingnan natin kung nakaakyat yung ink, no? Wala pa rin, no? Wala pa rin. So gamitan na natin ng syringe. Yan sa likod, i-access natin yung yung way source. So ayaw ng ganong method. Kasi kung makititingnan nyo talaga, no, yung ink dito hindi na talaga siya umaakyat papunta sa printer head.
likod yung ano niya, no? Sa likod. Tayo ng screwdriver. No, pag ayaw pa rin ito, pwede namang ibabad sa cleaning solution, no? Pero usually, pag ganyan nagkakaproblema na, tas marami ka na nang na-print, no? Gamit na, palit na ng cartridge. Kasi yung cartridge nito, yun din yung printer head. Ito yung ano niya, ito yung, ayun, nadumihan yung kamay ko. Ito yung absorber o waste pad. Yan. Tapos yung hose niyan, nandito lang yung hose niyan. Tingnan natin yung hose. Ito yung isa. Dalawa to eh. So yung isa nandito dinukot ko, tapos yung isa nandito banda. So ito ay angat nyo lang tong ganun. Then eto siya. Yan. Ayan. So kung maglalagay kayo ng waste tank, no, waste tank, no, yung nasa labas, external waste tank. Yan, bali dalawa, no. Kasi yung isa dito colored, yung isa black. So hindi ko lang ma-identify dito kung nasan yung colored, nasan yung black. Yan. Then kung lalagyan nyo ng waste tank yan, bubutas lang kayo dito, no. Yan, madali siyang lagyan ng waste tank. Bali hanap ka na lang kayo ng pandugtong, no. Pwedeng dalawang hose, tas butasan ninyo yung butas kayo ng empty bottle ng kahit ano, kahit yung mineral water, pwede yon. Tapos doon yung isuksok. So ito yung higop method, no. Same din with Epson. Ganito yung ginagawa ko, no, bago ko gawin yung mga cleaning solution, no. Ito muna yung ginagawa ko. So ito yung ano, yan, syringe, no, syringe. Yan, pagpasensyahan nyo na kung ano yung bigkas ko dyan, ha. Importante yung tinuturo natin. Ngayon, eto hihigupin. Tulad din sa Epson. So ito ang so yan, hihigupin natin, no. Yan. So may lumalabas na. So tingnan lang natin kung ano to, kung colored ba to o yung black. Tingnan natin dito, no. Ayun. Ito, black yung ano nahigop. So yung nandun sa may taas, pang colored. Yan. Umakyat na yung black. So hindi nyo na pwedeng ibalik to, no. Yan, may nagtatanong kung pwedeng ibalik. Hindi na pwedeng ibalik kasi may ano na to eh, may mga debris de, ano na yan. Contaminated na yung ink.
So tapo na lang yan. So wag na kayong manghinayang sa ink. Tapon ng ink. Dito na lang muna. Then ito naman, ito yung colored. Nasa taas pala yung colored ng G1010. Yung bagong version ng G1010 hindi na ganito mga ka-printing, no? Meron na siyang box. Hindi ko lang alam kung saan ma-access yung hose. Yan, tapos higop. Medyo matigas, ibig sabihin maganda pa yung laban ng yung cupping, pero kung sobrang tigas yan, sobrang barado yun. Yan. So tingnan natin, no, kung umakyat yung ink. So ayan, no, umakyat na yung colored, no. Kanina wala talaga, no, nung in-inspect natin. So, yung problema naman yan, kung talagang may tama yung head, kahit umakyat pa yung ink na yan dyan, same pa rin yung resulta. Yan, at ang importante, tinest natin, matest natin to, kung mag-okay, di ayos, magagamit ulit. Yan, so higupin ko pa uli yung black. Ang problema nito talaga yung black eh. Isa pa. So gamit na lang ng ano, no, ng guantes, no, yung plastic, para hindi tulad sa akin na ano, madumihan. Yan. Isang higop pa. So ibalik natin to sa taas. Nasa taas pala yung ano, kasi ito nandito lang. Andito lang siya. Ibalik nyo lang yan dyan, then test na ulit. Pero kung gusto nyo yung lagyan ng waste tank, eh di mas maganda. So mga printing, no, nabalik na yung hose. Ayan, nabalik na yung hose. Tapos mag ano tayo, head clean na tayo ulit dito sa software. Ayan. Printing preferences, maintenance, perform. Ayan. Cleaning na lang, no. Cleaning. All color, start. Then okay. Tapos check natin ulit kung mag-okay na yung print. Yan. So may nagtatanong kung gaano yung tatagal ng ano, no, ng printer head o yung cartridge ng Canon G1010, no. Depende yan sa dami ng print jobs nyo. Kasi meron naman yan nakasulat sa ano, dyan sa box nya, no, sa manual nya. Makikita nyo naman dyan eh. Yan. Pero para sa akin, sa presyo nya na kulang-kulang 5,000, sulit na yung Canon G1010, no. Lalo na kayang-kaya niya makapag-print ng makapal na papel.
na wala sa Epson. Epson, kailangan bumili ka pa ng mamahaling printer para makapag-print ng maayos na yung walang tulong na thicker paper, no. Kailangan mo pa ng ng konting magic at paraan para lang makapag-print ng makapal. Hindi ko na babaligta rin. Dito ko na Tapos ino-nozzle check natin. Print natin Hawakan ko na lang. So pagka marami na kayong head cleaning, iwasan nyo yung sobrang daming head cleaning. Kasi ngayon, kung hindi din naman siya umaakyat yung ink, lang yung counter ng printer nyo. Dadami lang yung mag-a-add sa counter. Ayun. So ito mga ka-printing talaga ang problema, yung printer head ang problema. Printer head na ang problema. Pag ganyan. So ganito subukan natin, So isa-sacrifice ko na yung G1010 ko. Subukan natin palitan ng printer head. Ganito lang naman yung pagpalit ng printer head niyan Wala, ayaw Sana original ink pa to. Original ink, yung black ang problema, Ay, kailangan mapalitan yung cartridge. Mga nagtatanong kung ilang. So yan, dapat ganito mga ka-printing, yung normal na G1010, dapat yan, walang putol-putol, Ito yung G1010 ko, tas ito yung may problema. Yan, Pero ito hinigop ko na, umakyat na yung ink. Pero meron pa rin siyang putol-putol, Pero yung problema talaga niya, yung black. Yan. Yung black talaga. Hindi ko lang alam kung ink pa yung ginagamit nito. So, kung itetest ko dito, parang sacrifice ang printer ko nito. Wala kasi tayong pan-test, para ma-confirm natin na palitan na natin ng printer head yung black. Yan. So, kailangan yung printer head mapunta sa gitna. Yan, on natin. Pag gumalaw, patayin ko yung saksak. Yan, patayin ko na yung saksak. Then yan. Press lang to Ito press lang. Yan, ganun lang. So, ganun to mga ka-printing, Bigayin to. Yan. Tapos yung black, ito yung problema, Yung black, alisin natin. Yan, ganun lang, Ayan. Problema niya yung black. Ito yung may problema na cartridge. So, iramin lang muna natin yung cartridge ng ating printer, Ayan. Pag gumalaw, tanggalin natin yung saksak. Ayan. Then,
No? Yan. Ito lang kainaman ng, ayan, makita nyo bumaba yung ink, no? Yan, bumaba yung ink. Kuhanin natin tong black. Yan, subukan natin ngayon dito. Ito lang iingatan nyo dyan, no? Yan. Then try. Yan. Pindutin to. Tapos higop uli sa likod. Pasensya na sa video, medyo mahaba. Yan, kasi kung iiksian ko, mas hindi nyo masyadong magigets na yung mga ano. Yung atin namang kasing channel ay para sa mga, usually sa mga baguhan. So higop tayo uli dito. Higop tayo uli dito. Kuhanin natin itong, yan, higop uli. Yan, may basahan ako. O, higop tayo uli. Ay, kailangan pala natin i-on kasi hindi maglalak yung cupping dun sa printer head. I-on muna natin, no? Kailangan natin i-on. Yan. So habang nag-ano initialization, ito yung aking printer, no. Yan. So yan mga ka-printing, higop natin uli, ano. Nalagay ko na yung printer head ng aking Canon G1010 na working, tapos ito yung printer head niya na may problema, yung black lang. So iti-test natin, pag yan nag-okay, no, palit na ng printer head talaga. So kung gusto pang gawa ng paraan, ibabad sa cleaning solution, pero usually hindi na ayos. Siguro swertihan na lang kung mag-work kapag binabad sa cleaning solution. Higop uli. Yan, higop uli. Kasi lagay ko na lang sa ano, dito. Yan. Yan, isa pa. Black yung may problema. So gamit pa kayo ng ano, no, ng guantes, no, para hindi tulad sa akin na madumi. Hugasan ko na lang yan mamaya. Kamay. So yan, tapos ito namang isa. Yan, press lang to. Yan, nandito. Okay. Iba muna sana.
Then higop. Yan. Higop para sa color. Puro bula eh. Yan. Ibalik natin. Isang head clean dun sa utility maintenance, no? So, balik natin yung hose dito. Tapos head clean na sa utility maintenance, no? Dito yun sa computer. Dito yun sa computer, no? Isang head clean lang, no? All color. Yan. After nyan, mag nozzle check tayo. Yun lang, mahirap kasing mag troubleshoot ng walang pang test, no? Kung wala kang pang test, paano mo malalaman working yung printer head? Iba kasi tayong mga Pinoy, no? Gusto natin masulit natin ang gusto yung gamit. Yan, kung maaari pang ma-recover, no, nire-recover natin. At tingin ko may problema na talaga tong printer head. Iba yung ibang-iba yung printer head ng Canon, no? Sa Epson. Sa Epson, integrated yung color tsaka yung black sa isang printer head. Yung Canon, yung cartridge na sinasabi, yan yung printer head. Yan, naglobat yung aking GoPro, no? So napalitan na natin ang printer head na kulay, yung black, no? Ito yung may problema. Ang problema niya ganito, no? Yan, yung black niya, no? Ayan, wala. So okay naman yung color, yung black yung ating papalitan. Para ma-confirm, no, kinuha ko muna, no, nag-sacrifice yung aking printer na bago, no, yung tong G1010, para lang matingnan natin kung siguradong palitin na to ng printer head. So ganun lang yung pagpapalit ng printer head, hindi nyo kailangan magbaklas tulad sa Epson. Yan. So try natin mag nozzle check. Click natin yung pattern. Yan. Ito na yung tingnan na natin yung final. Saan? So yan nga. Ayan o, kumpleto mga ka-printing. Problema talaga yung printer head. Pag ganito na yung ayan, ilang beses na to na head clean, tapos na deep cleaning, na higop, ganyan pa rin yung problema. Yan, hindi ko lang alam kung gaano kadami na yung na-print na yung may-ari ng printer na to, kung gaano na kadami. Usually siguro ang piniprint dito documents, no? Kaya black yung nasira. So ang problema talaga, printer head, kailangan ng palitan. Ang alam ko nasa 1,000 something ata, 1,006. Hindi ko lang alam, tingnan nyo na lang dyan sa Shopee. So titingnan ko rin kung magkano yung printer head ng Canon G1010. Baka yung 1.6 na nakita ko ay colored na at black. So sulit na rin ng mga ka-printing, kasi sa halagang 5,000 na to, no, pag nasira, kung mga 2,000, kasi ang usually sa Epson L121, yung counterpart nito sa Epson, yung kapresyo ay nasa mga 3,000 something yung printer head. So kung mga 2,000 something yung printer head nitong Canon G1010, so parang lang, no, parang tie lang sila, no. Mas mura pa ng konti ito. So yung ink lang nito medyo mahal, yung
genuine ink, no, lalo na yung black ata kasi malaki yung bote ng black nito eh. So yun no, mga printing, no, confirm po, palitin na siya ng printer head. Yan, ito na yung kanyang bibilin. Yan, confirm na, no. Ganun lang higupin ninyo kasi kung i-deep cleaning nyo para mapunan yung hose, mas maraming ink na matatapon kesa dun sa hinihigop mo. Tsaka hindi pa magdadagdag sa ink pad counter. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli, pasensya na sa haba ng video. Mas maganda kasi yung ganito, makikita ninyo yung ginawa kong method, no. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Yung hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Bentech, mag-subscribe na at hanapin na rin po yung ating Facebook page tsaka yung ating group sa Facebook, no, yung Bentech din yung group natin, no. Hanapin nyo na lang, sali kayo. Ayan, halos magti 3K na po tayo doon. Tapos ang ating followers sa Facebook ay 1,800, magto 2K na, no. Hindi tayo ganun kabilis tumaas ang subscriber natin, pero okay naman yung ating views sa YT. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli.